Limang habits na makakatulong sa pagyaman mo. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ang habits. Kapag lagi mo ginagawa, yung isang bagay ng paulit-ulit, it means habits. Nahahati ito sa dalawa, good habits at bad habits. Kaya, kung hanggang ngayon lubog ka pa rin sa utang at hirap ka pa din financially, na kahit ginawa mo na lahat yung tipong, wala pa ring pagbabago, malaking factor yung bad habits kung bakit nahihirapan kayo sa buhay. Huwag kang mag-alala ka-info dahil pag-uusapan natin ngayon yung mga habits na dadalhin ka sa tagumpay ng buhay. Pero huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, comment sa video nato. Salamat sa suporta, sisiguraduhin namin na marami kayong matutunan sa video nato. Habits number 1, gumising ng maaga. Kapag gumising ka kasi ng maaga, marami kang matatapos na gawain, at higit sa lahat magkakaroon ka ng advantage na mas mabilis ka magtagumpay sa buhay. Habits number 2, plan your day, setting daily goal, organize your day. Mahalaga na naka-organize yung maghapon mo, para may guide ka kung ano yung una na dapat mong gawin. Isa to sa mga sekreto ng mga milyonaryo na tao. Kagaya ng lolo ko na may lahing Chinese, Henry Tsai, may-ari ng SM Mall, at yung kaibigan ng lolo ko si Jim Rohn na maraming natulungan para maging milyonaryo. Kapag nagawa mo to, maiiwasan mo na maaksaya yung oras mo sa non-productive things. Sabi nga sa kasabihan, if you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. Habits number 3, magbasa ng libro. Sabi ni Jim Rohn, reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. mga ka-info, yung isang libro na sinulat ng mga successful na tao ay experience nila sa mahabang panahon. Sinulat nila yung proseso na pinagdaanan nila kung paano sila nagtagumpay sa buhay. Nang sa ganun maiiwasan mo yung trial and error, mas lalaki din yung chance na mag-succeed ka sa buhay. Sa madaling salita, may blueprint ka na. Pang-apat na habits na magpapayaman sa'yo is spend wisely. Sabi ni Benjamin Franklin, beware of little expenses, a small leak will sink a great ship. Kaya kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, kung di mo kaya i-handle yung pera, mauubos lang din ito. Minsan kasi mga ka-info, nadadalat tayo sa emotion natin o emotional buying, lalo na pag nakakita tayo ng magkaliwaang sale. Mag-spend ka lang sa needs mo, iwasan mo yung mga gastos na di mo kailangan. Panghuling habits na makakatulong sa pagyaman mo is learn something new. Sa panahon ngayon, sobrang dali na lang matuto dahil nasa informational technology na tayo. Nandyan na si YouTube, Facebook, at iba pang social media platform. Ang bukod tanging hadlang na lang ay yung catamaran at excuses natin. Dapat uhaw tayo sa learning araw-araw nang sa ganun tuloy-tuloy yung growth mindset natin. Sabi nga, if you learn, you will earn. Ito yung summary sa 5 habits na makakatulong sa pagyaman mo. Una, gumising ng maaga. Pangalawa, plan your day. Pangatlo, read books. Pang-apat, spend wisely. Panglima, learn something new. Salamat sa panunood mga ka-info.